Good morning mga Oros TV. So, magandang araw sa inyo mga Oros TV. So, ngayon ang pag-uusapan natin kung tuturuan ko kayo kung paano mag-check ng dual capacitor. No? So, tingnan natin kung paano natin ito i-check. No? Kasi meron ibang senaryo na akala mo buo pero sira pala, mga Oros TV. At in case na wala kayong dalang tester at clamp, so tuturo ko sa inyo yung mga tips na techniques para malaman nyo kung talagang sira na agad yung capacitor, na talagang for replacement na talaga siya. Okay. So ito guys, meron muna ako sa inyo papakita, konting clip lang mga Oros TV. So ito, watch this mga Oros TV. Subscribe muna kayo mga Oros TV sa aking channel, and pinutin nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo pagka meron kami mga bagong video ilalabas. No? So ito na guys, mainit na mainit pa. So yun guys, meron tayo iba't ibang klaseng capacitor. So paalala ko lang ay meron po tayong capacitor na dual, ito po yung tatluhan, at meron din po yung single. So dalawa lang po yun. So ito, tetesterin natin ng multi-tester ang ating mga capacitor din, para makita nyo rin kung paano yung properly test ng capacitor. Then una sa lahat, set muna natin to sa setting muna natin siya sa continuity, no? So dapat taasan natin para mas malakas yung palo niya. Then ito yung tester natin, multi-tester. Then tetesterin natin yung capacitor. So ito muna natin tetesterin natin, no? So testerin na natin to. So dapat mga Oros TV, pagka tinester nyo siya, dapat ang palo niya papalo siyang pa kanan, tapos babalik din siya. Dapat babalik siya, no? So in case na hindi bumalik, defective yun. So meron ako mga sample nun para mayroon kayo makita ng actual mga Oros TV, at para rin apply nyo rin po sa pagka meron kayong tetesterin na capacitor. So ito, testing natin. So ang dual mga Oros TV, meron siyang Herm, common, saka pan, no? So testerin natin yung dalawa, yung Herm saka yung common. So standby kayo mga Oros TV sa tester ko. So itong dalawang test natin, ano? Tapos i-testing muna natin kung gumagana yung tester natin, pinaka-importante. So good siya, no? Gumagana siya. So ito na mga Oros TV. Ayun, pag ganun mga Oros TV, good siya mga Oros TV, ano? So dapat pag nag-tester kayo, isang pag ganon, saka isang babaligtarin nyo rin yung tester nyo. So baligtad, kasi pagka tinester nyo na yan, ayan, mahina na siya. Kailangan baligtarin nyo pa ulit. Yan, yung polarity nyo. Yan, baligtad, okay siya, no? Sapan, okay, so ganun lang kasimple mga Oros TV. So ito is good capacitor, good, no? So ito lang, sample lang to mga Oros TV. So ito naman mga Oros TV, ganun din siya mga Oros TV, dual din. So yun, mahina na siya pag dinalawa. Ayun, malakas pa. So naglulus lang pala kanina, sabihin good siya. Pero malalaman natin yan, meron pa isang paraan mga Oros TV. Kasi itong unit natin ay 35 plus 3. Tingnan natin kung talagang 35 plus 3. So itong isa naman 30 plus 3 rin.
So, tester natin. So, yan yung sinasabi ko mga Ross TV. Hindi siya bumabalik, hindi siya nagbaback. Standby lang siya. Ibig sabihin, for replacement na siya. So, ganun lang kadali mga Ross TV. Ayan o, hindi siya talaga bumabalik mga Ross TV. So, yun. So, ito, subject for replacement na to. Saka, meron akong tips mamaya-maya para naman na meron kayong matutunan. Kahit wala kayong tester, titignan nyo lang kung paano, malalaman nyo na kung sira ang capacitor. So, ito namang isa. So, ito ay 25 plus 2. So, ganun din ang senaryo niya. Stack up na siya. Hindi talaga mawabalik yung kamay. Ayan. Wala na. So, ito, for replacement na rin. So, ito yung isang paraan para malaman nyo. Kasi meron talagang senaryo na akala nyo siya good, no? Pag tinester nyo good. Pero yung pinaka 40 nya, ibig sabihin, nababawasan nyo yung pinaka-resistant nya, no? So, ito, guys, check natin. So, ang gagamitin naman natin doon, yung clamp ammeter na merong capacitance. So, ito, pinaka-importante ito, mga kapatid. Ito. Na meron siyang capacitance. Ayan po yung sense ng capacitance niya. Select nyo dyan. Then may lalabas, select nyo. Then mura lang to mga Ross TV. Makakabili kayo nito kahit local lang. Basta meron sabihin nyo lang yung mga capacitance. Then check natin to. Check natin to. Ito buo to eh. 35 plus 3. Ayan na. 35 plus 3. Check natin ha. Yung talagang 35 to. Teka o. Check na natin to. Tester natin dalawa common sa helmet. Yun, nakita nyo po mga Ross TV. Dapat ang lalabas dito is kung ano yun nandito niya, 35. Ayan, nagdulos na siya. Ibig sabihin, buo siya dito, no? Pero pag tinester natin sa mismong capacitance, wala na siya. Doon kayo magtataka, no? Sa tinesting, hindi naman gumagana ang unit. Eh, buo naman to, tinester ko. So, pinaka mainam na to is dapat testerin nyo rin ng capacitance para makita nyo yung pinaka actual niya kung talagang buo pa siya, no? So ito nakita nyo wala na siyang 35. Then ito naman kunin natin to, itong isa. Ito stock up nito, sarada. So itong buo, testin natin itong buo. Tingnan natin kung talagang 40 yung lalabas. Ayan, nakita nyo mga Ross TV, 41.1. Ibig sabihin, bagong-bago yung capacitor nyo mga Ross TV. Sumobra pa ng isa. Then, check natin yung fan kung ilan. Kasi ito, plus 7 to. Plus 7. 6.9. Ibig sabihin, hindi man siya ganun kalayo. Pero good na good mga Ross TV. Huwag lang bababa ng 4 or 3. So mahina na yung pan yun. Kasi mga Ross TV, yung isang 40 na to para to sa compressor. Itong 7 para to sa pan motor mo. So ito kasi para to sa 2 HP na unit, 2 HP na aircon. So itong 30 para to sa 1.5, 30 microfarad plus 3, 1.5. So yung isa 25 plus 2 para to sa 1 HP. So yun guys, napaka-importante nito. So ito yung pinakamainam ko na nagawa, no? So dapat talagang meron kayo nitong may capacitance kasi
Napaka-importante talaga pag magre-repair tayo. Yun mga Karos TV, no? Sana meron kayo natutunan at share nyo rin po sa iba mga Karos TV para hindi lang po sa atin at para rin po sa kanila mga Karos TV. So ito yung pinakamagandang tips na ibibigay ko, no? So kahit wala kayong tester or clamp, no? So in case na nakalimutan nyo, naiwan, so ito yung pinakamagandang tips mga Karos TV. So itong capacitor, tignan nyo kung pagtanggal nyo sa unit, so ito makikita nyo. Ito kasi makikita nyo dito yung capacitor. Pag tinanggal nyo yan, then ilapag nyo siya sa pinakapatag, no? Pag nilapag nyo siya, then sumayaw, ibig sabihin good, bad na yun, for replacement na yun. So ganun lang kadali mga Karos TV. Then ito, pinagkaiba naman ito, kahit pinagaling mo, hindi siya sumasayaw. Hindi siya sumasayaw talaga. Even dito. So yun lang mga Karos TV. Saka titignan nyo kung leak na yung capacitor. So yun, 100% for replacement na siya. Ganun lang kadali mga Karos TV. So meron ding ganito, wala kang makikitang leak, wala kang makikitang lobo, pero mahina na yung capacitor niya. So kailangan nyo na talaga nito yun. So yun lang mga Karos TV. Sana nag-enjoy kayo sa aking tinurong yun. Sana nag-enjoy kayo mga Karos TV at marami kayong natutunan. So thank you sa inyong panonood and ingat kayo palagi. Thank you and God bless. See you soon on the next video, no? Please subscribe my channel and thank you and God bless.